So I move that we recognize the sponsor, the distinguished lady senator, our deputy majority floor leader, Senator Risa Ontiveros, Mr. President. Senator Risa Ontiveros is recognized to sponsor the measure. Salamat po, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to sponsor the proposed Magna Carta of Barangay Health Workers. This measure is anchored on one simple principle. Primary healthcare is the foundation of universal healthcare. And at the heart of primary healthcare are our barangay health workers. Kaya't po, Mr. President, tumitindig ako ngayon hindi lamang upang magsulong ng isang panukalang batas, kundi upang magbigay-pugay. Pagpupugay sa mga kababaihan at kalalakihan na araw-araw ay kumakatok sa mga tahanan, nagbibigay ng payong pangkalusugan, nangangalaga sa ating mga nakatatanda at mga buntis, nagsisiguro na bakunado ang mga bata at sanggol, at unang tumutugon kapag may nagkakasakit sa ating mga barangay. Sila ang ating mga barangay health workers. Tahimik silang naglilingkod. Madalas walang spotlight. Minsan walang seguridad. Pero hindi kailanman tumalikod sa kanilang duty to care. Madalas, kapag pinag-uusapan ng health reform, ang naiisip natin ay malalaking ospital, makabagong kagamitan at mga espesyalistang doktor. Pero ang totoo, ang kalusugan ay nagsisimula sa barangay. Bago makarating sa ospital ang isang pasyente, may nakausap ng BHW. May BHW na nagpaalala tungkol sa check-up. May BHW na nag-follow up kung nakainom na ba ng gamot ang may sakit o kung kompleto ang bakuna ng bata. Kung pursigido tayo sa universal healthcare, dapat seryoso tayo sa pagpapalakas ng ating mga BHW. Mr. President, colleagues, ang Magna Carta na ito ay hindi simpleng pagdaragdag ng benepisyo. Ito ay pag-aayos ng sistema para sa karapatan, proteksyon at kagalingan ng ating mga barangay health workers. It establishes clear standards for registration, certification, and continuing competency-based training. It mandates coordination among barangay officials, municipal and health city offices, municipal and city health offices, and local health boards. It institutionalizes a national BHW information system to ensure accurate, real-time data for planning and deployment. At nagtatakda ito ng malinaw at makatwirang batayan sa pagtukoy kung ilan ang kinakailangang BHWs batay sa populasyon at health profile ng komunidad. This is reform rooted in structure and systems integration. Mr. President, kinikilala natin ang diwa ng volunteerism na matagal nang bumubuhay sa programang ito. Ngunit, ang pagiging volunteer ay hindi dapat mangahulugan ng pagiging vulnerable. Hindi dapat nangangahulugan ng kawalan ng suporta. Hindi dapat nangangahulugan ng kawalan ng seguridad. Hindi dapat nangangahulugan ng limitadong oportunidad para sa paglago. Kaya, sa panukalang ito, may minimum na buwanang benepisyo. May hazard allowance sa panahon ng krisis. May insurance at legal assistance at may oportunidad para sa scholarship at civil service eligibility. At malinaw ang non-diminution clause. Lahat ng benepisyong dati nang ipinagkaloob ay mananatili at paiigtingin. Walang kasalukuyang benepisyo ang maaaring bawasan. Mr. President, ang panukalang ito ay nagtataguyod ng shared responsibility sa pagitan ng national at local government. Bagamat pangunahing ipatutupad ito ng ating mga lokal na pamahalaan, kinikilala ng panukalang ito ang kanilang kapasidad at limitasyon. Kaya't
nagtatatag tayo ng isang 3-year diminishing deployment subsidy fund para sa 3rd hanggang 5th class municipalities upang masiguro na hindi maiiwan ang mas mahihirap na lugar. Ang subsidy na ito ay time-bound, subject to evaluation, at fiscally responsible. Shared commitment ang kalusugang pangkalahatan, kaya hindi dapat natin hayaang unfunded mandate ang Magna Carta of PHWs. Mr. President, pinapalakas din ng panukalang ito ang boses ng ating mga BHW sa local health governance. Sa panukala natin, binibigyan natin ng pagkakataon na magkakaroon ng structured consultation ang duly recognized BHW associations sa local health boards. With this space, their voices, grounded in community realities, will help shape planning, budgeting, and service delivery. Because health policy must listen to those who implement it at the grassroots. Mr. President, bilang tugon sa mga ulat na napag-iinitan o napupulitika ang ating mga BHW, malinaw sa panukalang batas ang pag-uphold sa kanilang political neutrality at ang pagbabawal ng diskriminasyon laban sa kanila. At nilinaw din po natin ang pananagutan. Any public official or employee who willfully refuses, neglects, or obstructs implementation of the Magna Carta of BHWs shall be held administratively, civilly, or criminally liable under existing laws. Clearly, recognition must be matched with accountability. Mr. President, ang ating mga BHW ay sumusuong sa baha at sakuna. Naglilingkod sila kahit sa panahon ng pandemya. Kung nasaan ang may sakit at mahihina, naroon ang ating mga BHW. Katuwang natin sila sa pangangalaga ng kalusugan ng bayan para sa kalusugang pangkalahatan. If we are concerned about preventive care, about decongesting hospitals, about achieving a truly primary health-oriented universal healthcare system, we must be serious about strengthening our barangay health workers. Ang Magna Carta na ito ay hindi simpleng batas. Ito ay pagkilala sa dignidad ng serbisyo. Ito ay pagpapatatag ng ating health system. Ito ay konkretong hakbang tungo sa makatao at makatarungang lipunan. Panahon na upang suklian ng pangangalaga at sakripisyo ng ating mga barangay health workers.